kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're below, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yung ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang-bang-bang. Kaya yun, isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, Edgar Saisa, yan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan dyan yan para preparation para tsonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, hindi nagkagyera ang Amerika. Walang Ukraine, panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Siyempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina, ang pagkapanalo ni Trump, ang dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Lisa Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kayo kay Melania o kay Trump o pupunta ko sa Washington DC. Papadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Kailangan pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here! Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaleba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Diba? Sabi nga niya, may mission siya, I think, God has plan. Yung speech sa kanina na bakit buhay pa siya or something. Diba gusto siyang gurgurin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niya, pinagtatanggal nga yung X account niya, o hindi pa nga take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatagal sila, shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportahan niya si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport, anuhin yung business niya, kina-cancel and everything. So may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry dun sa mga palangga ko Democrats, hindi kasi, hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood nyo lang, buisit na buisit ako, yung mga Democrats, hindi to lahat yung mga ulol lang. Alam mo yung ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga banner dun sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko dun sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga, mga banner na yan, na nakatusok dun sa front yard, ang sasakyan niya, Tesla. Diba? Bumili siya ng Tesla, supportado din si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Si Elon, supportado si Trump. So, pinaghuhugot niya yung mga, gigil ako, pinaghuhugot niya yung mga banners. Sa Pilipinas, ang gagal nang nangyayari din yan, diba? Yung a day before election or every night, pinagtatanggal nila yung mga, kung ayaw nila doon sa kandidato nila, pinaghuhugot nila yung, o binabandalize nila yung mga, ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So ngayon, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni BP Sara. Yes, naginigipit. Ganun na nangyari kay Trump. So, another thing, meron kasi kwento ko na, kailan ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, one down ha. One down! Putangin na. Okay? One down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista?
sabihin ko yung kaputahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yun? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Mag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, pwede rin nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay, yung interest ng tangkahul pang nalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay, just projected winner na si Trump. Ayaw ni Trump ng pulboronic. Ayaw niya ng addict. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apo ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yan si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, what's that? Mitch Lorenza, ano ang apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch, sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pang-apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpal ko lahat, maglitanya ako on everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, diba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo, dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niya. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan, by hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo sa eleksyon. Andyan si Atty. Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam ni Atty. Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it.
forward ko sa Trump campaign ang pagiging adik at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahas at sa Malacanang, I will do the honor. Diba? Para batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil nila. Tignan natin. Okay? Tignan natin kung ano sa tingin nyo, ano gagawin natin sa mga inayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindano, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, ano gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, diba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic. Ay, nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong pagpapasok na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic, di ba? Yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward kung ngayon pa lang, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan. Okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Yan natin. Dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ayan, no? Trump has, okay, 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi doon sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay Ibutso. Sabi ko, hoy, bruha. Sino boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun, hindi ka na pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata, at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin, na pag tinitignan daw nila si Trump, si Kamala, na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Mag-agree kayo? Somehow yun doon yung tingin ko. Sabi niya, kasi although US born siya, parang ang nakikita ng majority, although yung mga, wala naman talagang wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi, when you say Amerikano, di ba, usually putik talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata, ng 24, 25, they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, iba-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, Arab-American, and these people, these kids, yung nakikita nila. That I think the majority of the majority
of the Americans will not vote for Kamala dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. Diba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes. She's really an Indian descent. Do you think kung ako US born? Di ba? US born tapos tatakbo ko. Tatakbo ko kunyari sa presidente. I don't think iboboto. Kasi we have to accept the fact na yung mga sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800. You know, I don't think we'll vote like an Indian descent, sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin ninyo? Parang nag-agree ako, no? Mag-agree ba kayo? Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like I will, kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president. Hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga, yun ang mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata. Ha? Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya gusto kong tumaya ng $1 million dun eh. Kaso lang wala lang ako 1 million. Shit, kung tumaya ako ng 1 million mga palangga, I'm $900,000 richer now. But wala eh, walang pera si LOL. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang EDCA sites. Tapos, koday tayo na sibangan. I'm hoping, I'm looking forward for a peace, you know, for peace, world peace. You know why? Kasi yung pera namin eh, you know, yung pera ng mga Amerikano, like Filipino-Americans, whatever they said, you know, napupunta lang dito isa, you know, sa mga bangag, katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyo mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So bilang, hindi lang ako, kung naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung mayroong paninindigan or nakikita nyo yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Then sa EDCA na yan. Pero, ang daming nalileft out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko kasi, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pumunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end. Hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon. Disperse lang sila. Yan ang totoo. Mga kababayan. So I'm looking forward to meet, well, ayoko nang paka-ambitious, I will try my luck, di ba? I'll try my luck, but one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga, o isisend ko talaga yung, ni Marcos Jr., yung pulboronic talaga niya. Kasi may impact, alam niyo ba, nanonood ang buong mundo sa election namin dito ngayon. Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating relationship US-American, Filipino-American friendship natin, no? Parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito, na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi yan eh. I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest, you know? We'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, no? Ng Trump campaign. But I think Trump will, will protect the American people and world peace. Kasi ayaw niya ng gera, gusto niya business. So let's do business. Sabi ni Raymond, good evening ma'am, ang taas daw ngayon ng Bitcoin. Pagdaog ni Trump Bitcoin. Actually, ito, alam mo ba yun, meron ako $500 na investment sa Bitcoin. Naging $100 na yun eh. Kala ko, talo na ako dun eh. Tignan ko nga. Okay, tignan natin ang Bitcoin natin. Meron ako Bitcoin, 500. Nag-ano ako doon. Investing. Uy! Aba, kanina. Oh my God. Naging plus $283 yung investment ko, ha? Kahapon, lang to.
Basta plus 284. You're right. Anong tumaas dito mga palangga? Yung natin. So nanalo ako ng 150 doon sa aking tinataya kay Trump. So may winning, may ano na naman ako. May dagdag. Diba for 01k? Okay. Tingnan natin. Bitcoin. Crypto. Bitcoin, crypto, di ba? Actually, hindi ko naman naiintindihan tong iba eh. Kaya lang ako bili lang ako ng bili. Hindi ko naiintindihan. Basta nagulat na lang ako. May dagdag. Nagulat na lang ako. Talo ko. Ano yun? Mga ganun-ganun. Ito, crypto. Di ba? Bitcoin is crypto. 100 ito eh. Naging 483. Pero 500 ito. Lugi na to. Kala ko nga may 0-0 na to eh. Oh my God. Mukhang tumaas na yung mga stocks, oh. Additional 287 dito sa ano na to, sa record ko. That's good. Good. Ang ganda ng big business na ngayon. It's whispered to me by Little White Bird. Ano nang sabi ni White Bird talaga? Lita Ras, let's do business na lang. Okay? Yeah, ayaw natin ng gera. Alam mo, kawawa ang Ukraine. Yung mga gera dyan, mga pangyayari na yun, kawawa talaga. Kawawa talaga yung mga nangamatay. Kung si Trump ang presidente ninyo, hindi magkakaganyan. Ayaw niya ng ganyan. Wala. Elect kayo ng Giuliani. So, is para ka pwede yung legit Bitcoin site, sabi ni Vieja Viajera. Actually, wala akong alam. Mayroon na akong mga website. Mayroon ako Acorn, mayroon akong Robinhood, mayroon akong Charles Schwab. Charles Schwab po, nalugi ako doon eh. Yung $3,000 ko. Wala na 1,000. I don't know, hindi ko siya tinitignan. Nalugi ako. Pero sa doon sa iba, kumita na ako ng bonggang-bonga. So I cannot give you an advice palangga kasi I'm not good at that. Yeah. So nanguhula lang ako or nagbabasa-basa ako ano kaya maganda o ano yung suggestion. So hindi ko alam. Political advisor ni Trump si PRRT. Madalas yan sila mag-usap. Sabi ni yeah. We'll see. Oh my God. This is so exciting, mga palangga. We're sick of nonsense to what.com ni Tambalos. So, hindi ko na pinanood yung hearing nila kanina. Alright? Ton. Pero, ang nakikita ko talaga dito, malaking magiging impact nito sa atin sa Pilipinas. At, malay nyo, pag na-present na natin kay Trump yung polvoronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Diba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, ni Lisa Canas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagyayabang na yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila ay pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay, na upo na si Trump. Sabi ni Tess, mag-resign. Tess Didoro mag-resign daw si Bangag. Well, dapat nga kayo na ang ano niyan eh, kayo na ang gumawa ng paraan. Marilyn Alicando, paano na yung EDCA? Well, we'll see kung anong mangyayari. We're 11,800 total viewers. Thank you mga palangga. So ngayon, tingnan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gurgurin siya. Alam mo naman yung mga bangag, mahilig talaga silang manggurgur, diba? Buti na lang hindi nila gurgur si Trump. Ganon sila ka-eager manggurgur. You know? Kaya di ba muntik na magorgor si Trump dahil talagang alam nila na mananalo eh. Natin makita. Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon, may iba na lang ako. Kumusta na dyan? Tignan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Yung ginagawa kay Inday Sara, tignan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, you know, wala sa akin yung data. Pero, di ba, mayroon silang, yun lang natin. May nag-send sa akin kanina. Busy ako kanina mga palangga. Yung tao ni Inday Sara. Okay? Na umalis, na pumunta ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade o iniiwasan yung WAD committee na yan. My God, this bulok na gobyerno ni Bangag, yang si Tambaluslos na yan, nasangkot sa bribery. Sabi ko yan, dapat talaga kung may capital punishment na jitay, dapat talaga ginijitay na yung mga yan. At I'm glad din, at least kahit na mga palangga, okay, mga kababayan,
kahit na, magdilubyo ang nararanasan nyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa nyo ba itong sulat ng open letter? Ito open letter na ito. Okay, ng mga retired open letter of the House of Representative Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? AFP. I hope this is real, ano? Ang sabi dito, kahapon ko pa na, nabasa, pero hindi pa natin pag-usapan. Ang sabi kay Romualdez, their speaker, Tambaloslos, with the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga, sabi dito, lagyan natin yung number 1, with 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025 at 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto, or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, use 126 billion from the AKAP of DSWD on a fake people's initiative unnecessarily change the Philippine Constitution. You fail to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI EEI Construction, costing 1.25 billion. Alam nyo, itong mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. Diba? Hindi na yan sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump ay talaga pag nakita niya ang polvoronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging adik ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagdadalawang yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso ang ibinigay sa inyo mga taga Bicol, mga taga Batangas, Calabarzon. Maawa kayo sa sarili ninyo. Dapat ipinera na lang yun Imagine mo, bibigyan mo ng, at saka binigyan nila based on their kumita pa yung pinagbila ng hardware na yun Sino pinagbila ng hardware na yun? Baka kumita pa yun. Nag-work up pa. Yung perang yun, magkano yung putang inang yero na yun? Kung ibinigay na lang sana na cash, wala pa yata, doon may mag-estimate na mga palangga. Magkano ang value nun? May 2,000 ba yun? Magkano yung yerong peranggot at 2 perasong yero at isang plywood? 2 yero, 2 plywood, tas isa kaputos na lansa. Magkano yun? Kumita pa hardware nun. Agent Morales is here. He's here. Kati, dito kayo lahat. Thank you palangga. 5K? Kasi bakit ganun ang ibibigay mo? Plywood. Hindi mo nga alam ba? Gusto lang pala ng kawawang na biktima. Gusto lang muna niyang trapal. At least yung trapal muna temporarily kasi gagawa siya ng yero. Ganyan, yero at saka ganun, kulang. Wala pa siya pambili.
Hardware daw ni Saldico, sabi ni Palangga, yung putang inang yan. Dapat managot yung hayop na yan. Oh, sabi ni Lucky Parker, agad daw siya na ibigay natin kay Trump. 2,500 lang yun, sabi ni Dwight. Oh, 600 daw yung makapal na yero, 900 yung makapal na plywood. So, 6,612 plus 122, mga 3,000. Oh, sabi mo ng 3,000 para safe. 600, 400. Bakit ka peraso lang? Natawa ako, ang liit ng iksi. Yun nga, ang liliit. Nakita niyo yung pagtrato sa inyo? Tapos, it's obviously, mga kababayan, photo op. Pinapila kayo doon, nakatayo yung mga tao. Nakita nyo, nakasalansan. Ang mga putang ina. Nakasalansan doon yung yung dalawang yero, dalawang plywood, tapos nakatayo yung ina-exploit talaga nila. Nakatayo yung mga kawawa. Alam mo, malungkot yung itsura ng mga tao. Walang namang ngumiti doon Nakaganon yung paali, yung lalaki. Diba? Ganon kayo kawawain. Kaya talagang natin yan. Isumbong natin yung hayop na yan, pagiging addictus benedictus para hindi makipagkaibigan si Trump dyan. Sabi niya, Trump, ang galing na yan. Palit yung Duterte, yung anak ng kaibigan ko. Why not, di ba? Dalawang tigkalahati daw yung ibinigay na sabi ni Marcy, personal mong ibigay kay Trump. I wish makalapit tayo, Palangga, no? Wag na tayo pwede naman tayo mag-ambisyon, pero we'll try our best. I'm not saying na siguradong ma-meet ko siya, but I'll try my best by hook or by crook, mai-forward natin yan. Pupunta tayo sa sa bahay niya, punta natin siya. Di ba? Binili kasi nila ng pulburon, sabi ni Palangga. Correct. So anyway, mga kababayan, ito yung nangyayari ngayon dito sa Amerika. May konting linaw tayo. Na ang Pilipinas hindi may sasalang sa giyera. Diba? I hope hindi talaga. Kasi yun yung gusto ni Bangag. Diba? Yan ang gusto nila dahil may pera sa giyera. Pwede ka naman magkapera through business May giyera sa kalamidad. May pera sa kalamidad. Tignan yung mga ginagawa sa inyo, yung mga USAID, hindi talaga napupunta sa inyo. Kawawa talaga kayo. So I hope sa next, pag-transition ng panibagong gobyerno dito ay talagang makatulong sa hindi pagsali ng Pilipinas o hindi pagsuporta ng Amerika para makipagbanggaan sa China. Di ba? Kasi matapang si Bangag dahil suportado siya dito Hindi naman magtapang-tapangan niya, nasasalang sa bang-bang-bang o makikipag-anuhan daw kunwari sa China. Di ba? Makipagtapang-tapangan ng hayop niya. Parang, kapag nagsalita siya, akala mo ang tapang. Pero doon lang sa simpleng kalamidad, hindi siya makapag-isip ng tama. Hindi, anong gagawin natin? Di ba? Yan na matapang sa gera o sa maglaban. Simpleng not really simple. Problema kung paano sana pinagandahan na hindi kayo nag-viewing dyan, hindi ka kaya. Tapos ang ginagawa sa inyo, katawan